Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Nagmuneta here. Marami pong nagagalit, no? Marami pong nagsisi-alma dahil dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil may post po mga ka-Wonder na nabasa natin, may kinalaman ito dito sa mga Marines na nag-recant, no? Nag-recant sila. Alam natin itong mga Marines na to na talagang naging mainit sila sa kanila pong pagte-testify. Lumalabas sila dyan kasama itong si Atty. Baligod at nag-expose sila. Kumbaga expose yung ginagawa nila at sinasabi nila nagdala silang maleta sa bahay ni PBBM at nitong si Martin Romualdez. At ngayon nga mga ka-Wonder, balita, isasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. Pero ang assessment nila parang ang bagal. Well, anyway, pag-usapan natin itong sinasabi ni Boying Rimulya na siyang kinagalit ng mga supporters ni Martin Romualdez. Ito ba ay totoo o hindi? Yan pong pag-uusapan natin. But before that, mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. Meron pong post dito mga ka-Wonder. Ito, share ko sa inyo. At ito yung magiging basis natin ng usapin kung ito ba ay totoo o hindi. Sabi rito, ito po. So yan, yung sinabi ni Boying Rimulya, Ombudsman, at ng dating House Speaker Romualdez. Basahin ko po. Sabi ni Ombudsman Boying, Siyempre, sino pa? Sino pa bang ibang makikinabang dyan kapag nag-recant yan? So, nag-recant yan, ang tinutukoy niya rito mga ka-Wonder, itong mga Marines, no? Na binabawi yung kanilang sinabi. Sabi nitong mga Marines sa kanilang salaysay, yung sinabi nilang mga doon sa affidavit ay hindi sila ang gumawa mga ka-Wonder, hindi sila. Sino ang gumawa? Hindi naman nila sinabi, no? Pero may malinaw na sinabi nila na hindi sila. At ngayon nag-recant sila, gumawa sila ng sarili ng affidavit, sila mismo ang gumawa. Ngayon, sabi niya nga, Siyempre, sino pa? Sino pa bang ibang makikinabang? Ombudsman Rimulya is referring to former House Speaker Representative Martin Romualdez. Maraming mga taga-subaybay, mga ka-Wonder ng administrasyon, ng Pangulo, na hindi nga naniniwala, na naniniwala sila mga ka-Wonder, na itong si Romualdez ay, para sa kanila, ay guilty mga ka-Wonder, no? Grabe. Yun ang kanilang paniniwala kahit na sumusuporta sila sa admin. At yun na nga, iniimbestigahan itong si Romualdez. Etong sagot niya. The Ombudsman's accusation that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true. Hindi raw totoo yung recantation nitong mga Marine na pag-aakusa ni Ombudsman, no? This shows how extremely prejudiced he is against me. Dito raw nagpapakita, no, kung gaano talaga ka sobrang prejudiced, no? Kumbaga may ano, no, tawag doon sa may kinikilingan, no, etong si Rimulya at hindi yun si dating House Speaker Romualdez, no? Kaya nag-react siya doon mga ka-Wonder. Ngayon pag-usapan natin kung yun bang recantation may kinalaman si Martin Romualdez o wala, no? Ngayon, ang recantation ba na itong mga dating Marines? Anyway, ayaw nilang patawaging Marines, no? Gusto nila tawaging kargador, delivery, yung iba pa nga mas malala, no? Marites, no? May indikasyon ba ito mga ka-Wonder o senyales ng panghihimasok mga ka-Wonder, no? Doon sa talagang original na testimony, no? Ngayon, ito yung unang panig. Kasi dalawang panig po ang pag-uusapan natin. Una, kung totoo yung hinala nitong si Ombudsman Rimulya, no, na itong si Martin Romualdez nakikita yung kanyang kamay, no?
Kasi mga ka-wonder, hindi pangkaraniwan, no? Itong ginawa nitong mga 18 delivery boy o kargador, no? Na sabay-sabay sila na nag-testify at sabay-sabay din silang bumawi, nag-recant ng kanila pong salaysay, no? Lalo na kung malaking personalidad ang sangkot si Martin Romualdez. So dahil diyan mga ka-wonder, ito yung palaisipan, no, na maaring magdulot ng hinala, no, o impluwensya o pressure dito sa mga 18 kargador na pinaniniwalaan nga na pre-measure daw nitong si Romualdez or inumpluwensyahan, no, o nagdulot siya ng panghihimasok, no. Ngayon ang argumento niyan mga ka-wonder, bakit ngayon lang sila umatras? Siguro na-realize nila dahil nga mga ka-wonder, sila na rin mismo nagsabi na patong-patong yung kanilang mga kaso. Grabe mga ka-wonder, patong-patong. Ngayon siguro na-realize nila dahil nakakulong na nga itong si Defensor, sila Marcoleta na siya nakita natin lagi nilang kasama, at ang pagkakasabi parang hindi natupad yung pangako sa kanila. Parang, correct me if I'm wrong mga ka-wonder, no? Parang ganun ang sinabi. Kaya ang tanong, bakit ngayon lang sila umatras? Yun yung mga possible reasons. Isa pa, of course, kung totoo yung sinasabing nagsinungaling sila noon, bakit hindi agad ito itinama? Diba? Bakit hindi agad tumagal pa? Sabi nga 2 months na raw nag-iisip itong mga Marines, itong mga kargador, bago sila magdesisyon na magsalita sa media at i-recant yung kanilang naunang salaysay. No? Bakit hinintay pang umabot sa ombudsman? Yun yung mga katanungan ng tao. Ito yung mga tanong natin. Bakit hindi sila umatras nung nagsisimula pa lang yung investigasyon? Yun yung mga tanong. No? Kaya ito mga ka-wonder, nagtutulak dun sa tanong, kung may nagbago ba sa kanilang sitwasyon? Yan. Dahil ito pa ang isa mga ka-wonder, yung mga malakas na political stakes. No? Kasi kapag mataas mga ka-wonder, ang nakataya sa isang kaso, no? Of course, malaking tao itong si Romualdez. Mga ka-wonder, natural, may mga pagtatangka dyan ang magkabilang panig, no? Napalakasin ang kanilang posisyon, no? Siyempre, palalakasin nila yan kung sino sa kanila ang paniniwalaan ng tao. Ngayon, kung may impluwensya mga ka-wonder, itong isang makapangyarihang personalidad na ang tinutukoy nga itong si Martin Romualdez, posible ring magkaroon mga ka-wonder ng alin? Ng pressure o panghikayat sa mga testigo. Hindi ito ebidensya mga ka-wonder, no? Pero itong sinasabi ko ay isang possibility na dapat ding siya sa atin mga ka-wonder. Itong recantation mga ka-wonder, hindi ito automatic, no? Nakatotohanan. Sabi ng, yung kahit yung sinasabi ng mga Marites noon na pagmumukha nga nating parang gawa-gawa talaga. Laging nagbabago kapag may pumanig na kalaban, lumipat dito sa majority, dito sa minority sa majority, bigla-biglang nagiging kabahagi na tumanggap ng maleta. So kung natatawa ka talaga mga ka-wonder, ba't ganun ang style? Kaya itong sinasabing recantation mga ka-wonder, hindi ito automatic na katotohanan no? Kasi sa batas mga ka-wonder, maraming hukom ang nagsasabing ang recantation ay hindi agad paniniwalaan. Bakit kamo? Bakit hindi paniniwalaan yung recantation na testimony nila? Kasi mga ka-wonder, siyempre, una ron, nasisira yung credibility, mapagkakatiwalaan ka ba? No? Isa dyan, dahil maaring natakot sila. No? Natakot itong mga witness. No? O maaring may nanakot sa kanila. Gaya nga ng sinabi nila, may banta sa kanilang buhay. No? Isa pa, nabayaran? Nabayaran ba? Mas malaking offer? Yun yung mga tinitignan. No? O napilit? No? Napilit. Siguro may panakot, o po sa pananakot may kasamang bagay na napilit sila, o gusto lang nilang umiwas sa gulo. No? Kasi yun ang sinasabi nila, may pananakot sa kanila. Siguro yung pananakot na tinutukoy nila ay dun sa side na kapag hindi nila ito ginawa, kakasuhan sila. Yung pagsasabi ng bintang kay Romualdez, kakasuhan sila. Yun yung mga pananakot na tinutukoy dito. No? Kaya hindi sapat mga ka-wonder yung simpleng pagbawi. No? Hindi sapat yun. Yung simpleng pagbawi para masabi lang yung unang salaysay ay mali mga ka-wonder. No? So, etong punto natin dyan mga ka-wonder, no? Itong recantation ay maaring maging senyales, no? Maging sign mga ka-wonder
ng paggigipit, no? Kaysa katotohanan. Maaring ginigipit sila. Pero ngayon pa man mga ka-wonder, hindi ko sinasabing kumpirmado yan na itong mga bagay na ginawa sa kanila. Kaya sila nag-recant o binawi nila yung kanilang statement. Ngayon yung pangalawang panig, ito naman. Paano kung hindi talaga totoo yung mga paratang? Diba? Kasi kung talagang malakas, although sinasabi ni Remulla na parang positive siya na siguradong ginawa ito ni Romualdez. No? Pero mga ka-wonder, paano kung hindi talaga totoo yung paratang? 'Di ba? Yun yung yung tingnan din natin mga ka-wonder. Dahil mga ka-wonder, ito ay isang seryosong posibilidad, no? Bakit? Hindi porke umatras yung mga witness mga ka-wonder, ay ibig sabihin may nag-utos. Porke na sinabing ay inutusan 'yan. Tinakot 'yan, ganito 'yan. Ganun ba? Pwede ba? Sa lahat ng pagkakataon, ganun ang nangyayari? O maaring mahina talaga yung unang testimony nila? Mahina. Kasi mga ka-wonder, walang naniniwala eh. Naniniwala lang yung sa panig nila. Pero kung titignan mo itong mga nakakausap ko ng matatalinong tao, kahit dyan sa mga interview, yung mga mambabatas, mga analyst, inahalata nilang ginagawa-gawa lang talaga yung kwento. Kaya nga tinawag silang 18 Marites eh. 18 Marites. Tawag sa kanila. No? So, yung sinasabing maaring mahina yung testimony nila kasi posible mga ka-wonder na may pressure noong unang affidavit. No? Pre-pressure sila. Sabay-sabay silang pare-parehas ang statement. Sabay-sabay silang biglang 18 sila na nagreklamo. Parang tataka ka, ba't sabay-sabay? Diba? Parang orchestrated, parang scripted, parang ganun ang dating. No? Kaya sinasabi natin ulit, maaring mahina talaga yung kanilang testimonya. Dahil bakit? Maaring mali yung pagkaalala, no? Hearsay lamang. No? Narinig lang nila. Tapos, sabi nga, baka binayaran lang yan. No? Sabi nga nila, hindi na natupad. Of course, parang may nakikita tayo, naririnig natin na may binayaran nga sila. No? At kulang yung ebidensya. Di ba, naalala nyo na si Baligod na yung nagsasalita, imbis na itong mga Marites. Di ba? Kung gano'n ang mangyayari mga ka-wonder, no, maaring itama lang nila yung kanilang pagkakamali. No? Kumbaga, realization period na sila. Na-realize nila after they have contemplated, no, na yung kanilang ginawa ay mali at patong-patong ang kanilang mga kaso. No? Kasi mga ka-wonder, walang direktang ebidensya, no, laban kay Romualdez. Yung mga nababasa at narinig natin dahil hindi naman siya pumipirma sa GAA, hindi naman siya bahagi ng parang sinabi nila dyan, ano, sa appropriations at marami pang iba, no? Kaya mga ka-wonder, sa ngayon, no, itong sinasabi ni Ombudsman ay isang paniniwala o hinala, no? Kung walang recording, walang text messages, wala yung mga yun eh. Wala yung mga elements na sinasabi natin. Bank transactions, witness na panggigipit, no? So, mahihirapang patunayan. Kaya nga mga ka-wonder hanggang ngayon tataka sila eh. Ba't hindi pa raw nakasuhan, hindi pa nakulong? No? Kasi mahirapan silang patunayan sa korte. Yung sinasabing direktang pagkakasangkot ni Martin Romualdez. No? So, hindi sapat mga ka-wonder yung hinala lang. Hindi pwede sa korte yun eh. Kailangan magkaroon ka ng legal na pananagutan. No? Isa pa mga ka-wonder, yung recantation ay maaring bunga ng alin? Ng konsensya nitong 18 Marites. Na konsensya na sila. No? No, itong mga witness na nagsasabing hindi ko na kayang panindigan. Kumbaga parang ganoon sa sinasabi nila sa sarili nila. Hindi ko na kayang panindigan yung sinasabi ko. Hindi ko na masikmura. Kinukonsensya ako, kawawa naman. No, yun, maaring ganoon na sila. Na-realize na nila yung kanila pong pagkakamali. O posible rin mga ka-wonder na nagkamali sila. O napilit sila dati. Kaya gaya ng sinabi nga nila na kakasuhan nga ganitong mga rason, yun ang pagkakarinig ko, no? O gusto lang nilang talagang itama yung record, no? Hindi rin ito basta pwedeng baliwalain, no? Kaya may punto rin yan. Isa pa, delikado mga ka-wonder kung agad mag-aakusa ang gobyerno. Diba? Kung isang mataas na opisyal, kagaya nitong si Ombudsman Remulla, no, agad siya magtuturo na may sala, no, bago magkaroon ng matibay na ebidensya,
maaari itong mga ka-wonder magbukas sa tanong tungkol sa pagiging patas ng proseso. Gaya ng sinabi ni Martin Romualdez na he is extremely prejudiced against me. No? Kumbaga, bias ka sabi ni Martin kay Ombudsman, na sino raw makikinabang, parang ganun, pag nag-recant itong mga ito. So, yun ang sagot ni Martin Romualdez sa kanya. No, itong punto na itong mga ka-wonder, binibigyan diin natin itong kampo ni Romualdez sa kanilang pagtanggi. Dahil mga ka-wonder, itong mga punto na sinasabi natin mga ka-wonder, ito yung binibigyan diin ng kampo ng dating House Speaker na si Romualdez sa kanilang pagtanggi. Kaya mga tanong dyan mga ka-wonder, mas kapanipaniwala ba yung unang affidavit o ang recantation? Diba? Doon timbangin natin. Pangalawa, kung walang pressure, bakit sabay-sabay ang pag-atras? Yun din ang tanong. Pangatlong tanong, kung may pressure naman, nasaan ang ebidensya? Diba? Yun yung mga consider natin Pangapat nating tanong, sapat ba yung political influence? No? Itong para ipaliwanag yung pagbabago ng mga witness. No? Alam natin na pader din naman yung mga bumabakap dito sa Marites. O kailangan pa rin mga ka-wonder ng isang konkretong ebidensya. Diba? So, panghuling tanong mga ka-wonder, anong mas mapanganib sa demokrasya? Witness na binayaran para umatras o witness na nagsisinungaling sa umpisa pa lang? Diba? Yan yung ating mga nakikita. Kaya mga ka-wonder, kung bibigyan natin ito ng matalas o isang sharp na opinion, maaring tingnan natin yung usapin mga ka-wonder sa ganitong balanse para sabing hindi tayo bias. Kaya natin diniscuss yung dalawang punto. Kasi mga ka-wonder, hindi sapat yung recantation na ito'y automatic na mabubura yung unang testimony nila. Pero hindi rin sapat mga ka-wonder yung hinala no nasabihing recantation yan bunga kasi ng impluensya ni Romualdez yan na maaring yun nga, ginipit, binayaran o kung anumang dahilan, no? Kaya sa isang lipunan na kagaya natin mga ka-wonder, no, na pinaghaharian ng batas, parehong dapat mga ka-wonder patunayan yung unang salaysay, no? Yung dahilan ng pagbawi nila. At kung walang matibay na ebidensya mga ka-wonder, dun sa sinasabing alinmang panig, ang publiko ay dapat manatiling mapanuri. Huwag tayong uto-uto at mapabugso. No, kung may kinakampiyan natin to, konting ganito lang, sinasausawan natin, pinalalala natin. Hindi na natin ginagamit yung ating utak. Sayang yan, baka yan ay mabulok. No, kaya gamitin po natin yung ating utak, yung mga DDS gamitin nyo yan. No? Maging mapanuri, no? Hayaan natin maging manaig, yung sinasabing due process, no? Kaysa politika. Yan yung dapat nating pairanin. Kaya habang iniimbestigahan si Romualdez, hayaan natin yung batas, yung rule of law ang manaig. Daanin ito sa due process dahil yan ang pamantayan na tayo'y nabubuhay sa ilalim ng isang sistema, sa ilalim ng batas, para tayo ay hindi matawag na uncivilized. Hindi tayo mga barbarians. Napapatay ka lang dyan ng papatay ng gusto mo at wala nang due process. Dadaan-daanin mo na lang yung sa tawa, sa comedy, pero sa likod pala niyan, karumal-dumal pala yung pinagkagagawa. Naintindihan niyo po naman po mga ka-wonder kung ano po yung tinutukoy natin. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong dalawang punto dito sa sinabi ni Ombudsman Remulla kay dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez, kung ito ba'y totoo o hindi regarding sa recantation na may impluensya ba o wala. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.